So, dito na muna tayo dahil ayokong mag-makeup, guys. So, yung pag-uusapan lang natin ay si Finbro online lending platform. Kung hindi ka makakabayad ng full amount after 30 days, pwede mo siyang i-extend. And I'm sure marami sa inyo yung may questions about this. Bakit hindi nabawas sa principal ko yung amount na binayad ko para ma-extend? Really hope na in this video ma-address natin yan. So, if you want to learn more, keep watching. Umutang ako ng 10,000 pesos dito kay Finbro. At yung kailangan kong bayaran is 14,440. Hindi yun interest, guys. Borrower's Advantage Package, which pag-uusapan natin yan ngayon. Before that, hindi po to sponsored ni Finbro, guys. Sinishare ko lang yung aking experience dahil, as I mentioned kanina, meron po akong account dito kay Finbro. Finbro is an online lending platform na hindi mo kailangan ng mag-download ng any app para makagamit or makapag-loan dito kay Finbro. It is run by Sophie Lending. Rehistrado po sa SEC. Kahit na hindi man natin gusto yung Borrower's Advantage Package na to na dinadagdag nyo sa interest, well, legit po siya. Hindi po siya makulit. Tatawag lang siya once. Pag nakausap ka ng rep nila, friendly call, friendly reminder. Kumbaga, hindi naman siya paulit-ulit na tumatawag. Basta, nagbayad ka lang upon due date. So, what if hindi ka makabayad ng buo pang due date? So, meron po silang pa-extend. And bago natin yung pag-usapan, itong si Finbro ay kung mag-loan ka dito, punta ka lang sa website nila. Doon ka mag-fill out ng form. Kung first time mo, hindi 30 days but 14 days lang. But yung subsequent loan mo, 30 days na. At nag-i-increase po siya after every completed loan. Kung approve ka, 5 minutes lang po, matatanggap mo yung pera ng buo. Wala po siyang kaltas. So, if you want to see a step-by-step process, kung paano ako nag-apply kay Finbro. Kasi guys, pagkatapos mo mag-fill out, bago ka talaga ma-approve, may tatawag sa'yo for verification and, you know, just to make sure na hindi fraud. Ang nagustuhan ko dito is buong-buo mo matatanggap yung loan at pa 30 days siya with the option to extend kung sakali man alanganin at hindi mabayaran yung full amount. Problem with Finbro is yung Borrower's Advantage Package, pero matatanggal naman yan. Pag meron kang COE, magpapagawa ka ng COE sa HR nyo na address kay Sophie Lending. If you cannot provide that, then you'll have to pay the Borrower's Advantage Package. At yung isa pa na gusto ko lang i-comment, choices ng IDs na tinatanggap niya ay hindi po masyadong marami tulad ng ibang loan app. Mga IDs na tinatanggap niya ay valid IDs such as SSS, UMID, driver's license, tsaka passport. So, 4 lang. At yun, naaalala ko na may mga nagko-comment na bakit pag nagpa-partial payment kay Finbro ay hindi naman daw nababawas sa principal. So, manonotice nyo dito sa dashboard ni Finbro na meron ka dalawang options kung sakali hindi ka makapag-full payment doon sa loan mo after 30 days. Extend ka ng 14 days, babayaran mo 3,279. Or kung 30 days man, 4,400 siya. Pero, mababawas ba to sa principal? No. Kasi itong 3,279 tsaka 4,400 for 14 days or 30 days ay yung kasama dito ay interest lang at yung processing fee at yung Borrower's Advantage Package. So, para ma-extend yung due date mo ng another 30 days or 40 days, magbabayad ka ng panibagong package at panibagong interest tsaka service fees. Yung principal mong 10,000 pesos ay ganun pa rin. Pero, yung advantage lang nito is hindi daw maaapektuhan yung credit standing mo kay Finbro at kung sakali ay bayaran mo siya ng buo, pag due, makaka-reloan ka daw ulit. At least yung sabi sa akin nung tumawag niya ako para i-remind na mag-due na ako. So, sinubukan kong bayaran yung 4,400 pesos para malaman kung may kukulit ba pagkatapos ko itong bayaran. At wala po, guys. So, binayaran ko yung 4,400 to extend my due date for another 30 days. Yun nga lang, hindi po siya mababawas sa principal. And then, yung pagbayad nito, Dragon Loans po, gagamitin mo yung reference number and the reference number can be found dun sa text na ipapadala ni Finbro. Kaya pag may tumawag sa inyo guys na collections to remind na palapit na yung due date, sagutin nyo. Kasi pagkatapos nun, magpapadala po sila ng text na andun po yung reference number. Tsaka just make sure hindi na pupunta sa spam yung mga text ni Finbro. So, ginamit ko yung reference number, nagbayad ako through Dragon Loans, pagkatapos na-screenshot ko siya, in-email ko siya sa email address na sinabi ni collections, at saka kaagad naman sila nag-reply na natanggap nila yung payment, and then nag-text din si Finbro ng confirmation na na-record nila yung payment. At nung pinuntuhan ko yung dashboard ko sa Finbro, na-notice ko na nag-change po yung due date ko
At hindi naman sila nangulit. Ito, ganito si Finbro, and I think you guys should know that. So, nasa inyo kung gagamitin nyo siya o hindi, because sa akin, ako personally, hindi ko siya bet because of the Borrower's Advantage package na kung meron lang sana akong COE na pwede kong mapagawa sa HR ko at i-address sa Sophie Lending, mababawas, matatanggal ko yung Borrower's Advantage package. But because wala akong ganun, so I have to pay that every time maglo-loan ako kay Finbro in addition, on top of the interest and the service fee. So far, kung naghahanap ka ng loan app na buo mong matatanggap at 30 days to pay at may pa-extend, then, siguro kung naiintindihan mo yung terms and conditions tsaka policies ni Finbro at meron kang 4 valid IDs na binanggit niya at good naman yung credit standing mo at ayaw mo ng mga loan app na kailangang i-download sa cellphone, then baka okay si Finbro para sa inyo. But then of course guys, nasa inyo po yan ha. Kung ayaw nyo ng mga ganitong klaseng loan app, walang pilitan. So yung sa akin lang is gusto ko lang kayong tulungan para maintindihan po tong si Finbro. So yun lang guys, and I hope meron kayong natutunan today, and comment below if meron akong nakalimutan banggitin about Finbro. Kung gusto nyo mag-share kung ano yung naging experience nyo kay Finbro, ilagay nyo siya sa comment section. And I'll see you on my next vlog. Bye!